Ngayong tag-init at mas madalas ang outing gaya po ng swimming, doble ingat po sa banta ng pagkalunod. Sa Quezon City, 2 menor de edad ang nasawi ng maligo sa ilog. Nakatutok si Oscar Oida. Wala nang buhay ng maiahon sa Tulyahan River sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City ang 17 anyos na si Mark Angel Core at ang kaibigan niyan si Christian Ramos, 14 anyos. Magpo-food trip lang daw po sila ng mangga. Tapos nagkayayaan daw pong maligo. Kung tutuusin, marunong anyang lumangoy si Mark Angel. Kaya nang nalunod si Chris at iba pa nilang kalaro, ito ang sumaklolo sa kanila. Nailigtas niya ang iba. Nung niya na pong ligtas na po yung isa, binilagyan niya naman po yung 12-year-old. Niligtas niya po uli. Pero nahirapang iligtas si Christian. Siguro pagod na rin po yung anak ko. Dahil pangatlo niya po niligtas yun. Pag lubog sa tubig, hindi niya na po binitawan yung anak ko. Kaya lang po, borax po siya sa ilalim. Talagang lulubog talaga po yung paa mo. Siya ang tumutulong sa akin sa pagtitinda, paglalako po ng turon maruya, biko. Wala na po akong katuwang. Ayon sa Quezon City Police District, hindi naman daw dapat talaga pinaliliguan ang Tulyahan River. For safety reason. So, hindi po natin dapat ipasa walang bahala sa mga kung ano man yung abiso ng lokal na pamahalaan o ng ating mga LGU dun sa barangay na nakasasakop. Kung ito ay pinagbabawal, sumunod po tayo. Sige, ipambulat na. Bawal na rin ang paliligo sa malalim na bahagi ng isang ilog sa Bacara, Ilocos Norte dahil sa nalunod ding lalaking yan. Dinala pa siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Ayon sa pulisya, lasing ang 42 anyos na lalaki at naligo sa ilog para sana mahimasmasan. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa Philippine Statistics Authority, siyam ang namamatay araw-araw sa Pilipinas bunsod ng pagkalunod. Kaya bukod sa dapat marunong lumangoy, ayon sa pulisya, mahalaga ring piliin ang mga lugar na pagsiswimmingan kung saan ligtas. Sumunod po lamang sa abiso ng mga nasa lokal na pamahalaan o kaya yung mga rules ng mga swimming resort o kaya yung mga public places. Huwag po silang pumunta sa mga lugar na pinagbabawal na pagswimmingan. Sa may mga anak na mga maliliit, siguraduhin po nila na hindi po na malingat yung kanilang paningin sa mga bata. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Medical evacuation o paglikas habang nasa dagat ang pinagsanayan sa balikatan exercise sa Zambales. Sa gitna niyan, ilang Chinese vessel ang namataan gaya ng mga naunang pagsasanay nitong weekend. Nakatutok si Chino Gaston. Habang naglalayag ang BRP Ramon Alcaraz sa Zambales ay lumapag dito ang isang helicopter ng Philippine Navy. Kunwari may napinsala sa barko kaya ang ilang crew nito in-airlift ng helicopter papuntang La Union. Pagsasana ito sa search and rescue operation at medical evacuation sa dagat bilang bahagi ng balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at Japan. Habang isinasagawa yan, may ilang Chinese vessel na na-monitor sa radar pero hindi naman lumapit sa pagsasanay. Was there ever a time na parang nag-interfere sila? We are committed to the ongoing multilateral maritime exercise despite the presence of PLA Navy vessels in the area. The safety and security of all Philippine and allied naval assets participating in the exercise remains as the Philippine Navy's top priority. Hindi tulad ngayon, noong Sabado ay sinalubong at inikutan ng isang barko ng Chinese Navy ang BRP Apolinario Mabini ng Philippine Navy. Linggo naman, binuntutan ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, 2 Jiangkai 2 frigates, isang reconnaissance ship at isang di patukoy na warship ng China ang nagmasid sa pagsasanay sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa dagat ng North Luzon. Gayunman, hindi ito nakaapekto sa pagsasanay kahapon na nilahukan ng USS Comstock at Littoral Combat Ship ng Amerika na USS Savannah na agaw pansin dahil sa makanto at patulis nitong anyo.
Sumali rin kahapon ang isang surveillance ship ng Japanese Maritime Self-Defense Force na kakaibang itsura dahil sa napakataas na tower sensor nito. Siyam na iba't ibang ship formation ang ginawa ng mga barko ng US at Philippine Navy at maging ng Philippine Coast Guard dito sa karagatan ng North Luzon bilang bahagi ng tinatawag na Division Tactics ng 2025 Balikatan Exercises. Ginawa ito habang nagmamasid di kalayuan ang 3 warship ng Chinese Navy. Nitong Sabado naman ay nag-formation ang mga barko ng US at Pilipinas habang magkakasunod. May formation ding magkakatabi. Sa isang formation, pinagitnaan nila ang barko ng Philippine Coast Guard na tila ba ine-eskortan. Biyernes, nagkaroon din ng live fire exercises gamit ang mga machine gun ng mga barko ng US at Pilipinas. Ilang beses ding namataan na lumilipad sa himpapawid ang mga P-8 Poseidon surveillance aircraft ng US at Japan habang isinasagawa ang exercise. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, groundbreaking ang recent discovery ng female researchers from UP sa laban kontra breast cancer. Sa tulong kasi ng isang lamang dagat, natuklasang mas nagiging epektibo ang isang gamot para magpaliit ng tumor. Tara, let's change the game! Ang ma-diagnose ng breast cancer na itinuturing din na disfiguring cancer. Lalong challenging dahil madalas kailangang tanggalin ang dibdib. Minsan hindi lang pisikal ang epekto niyan lalo sa mga babae. Ayon sa report ng World Health Organization, mahigit 2 milyong tao ang na-diagnose ng breast cancer noong 2022 and most of them mga babae. Sa Pilipinas naman, breast cancer ang nangungunang uri ng cancer sa dami ng kaso. With more than 33,000 new cases and more than 11,000 deaths. And to combat this disease, an all-female scientists and researchers team from the University of the Philippines Marine Science Institute came up with a promising discovery. Sa ilalim ng dagat, meron kasing hayop na may compound na dati nang natuklasang treatment sa cancer. Yan ang Philippine Blue Sponge. Actually, yung blue sponge na yan, medyo bihirang mahanap yan sa ASEAN. Nahanap natin yan sa Puerto Galera. Pero nadiskubre nila ang anti-cancer compound na ito na tinatawag na Reneromycin M o REN-M. Lalong nagiging effective kung iahalo sa clinical anti-cancer drug na doxorubicin. Pero kinakailangan muna nila ng sapat na dami nito para mapag-aralan. Kailangan namin kunin yung REN-M muna sa blue sponge. So, pinalago namin yan, kinulture yan, aquaculture yan, tapos ina-isolate and pinapurify na nga yung REN-M. Following strict animal care protocols, ipinakita sa amin ng kanilang team ang bahagi ng kanilang isinasagawang research gamit ang lab mice. Mga kapuso, nandito tayo mismo sa laboratory kung saan ginawa nila Doc Giselle etong testing nung cancer drug combined with the compound, yung REN-M compound mula dun sa blue sponge compound. Tapos pinag-combine nila yan at nandito yung mouse na merong cancer cell. Nung sinubukan nila yan, napatunayan nila na nakakapatay talaga siya ng cancer cell. So, Martin, ito yung tinatawag nating proof of concept or proof of principle in a live animal model. At mula sa resulta ng mga nauna na nilang tests sa mice, napag-alaman na ang combination ng doxorubicin at Reneromycin M kayang makapag-reduce ng tumor size by 46.53% sa loob ng 21 days. Tinatawag namin druggable itong compound na ito. Talagang sinishrink niya yung primary breast tumor by a significant, statistically significant percentage. Pangalawa, inaano rin niya, nire-reduce niya yung metastasis sa lungs. Also by a significant, percentage. Wow! Amazing! Next nilang pag-aaralan ay kung effective din ito sa ibang uri ng cancer. There you have it mga kapuso, a game-changing discovery na kapag ka na-develop, mas mapapabilis ang treatment ng breast cancer. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, humakot ng 19 na parangal ang GMA Network sa 19th Gandingan Awards. Kabilang sa mga kinilala,
ang kasama nating si Emil Sumangil. Ang iba pang ginawarang personalidad at programa sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa ika-19 na taon ng University of the Philippines Los Baños Combrodsok Gandingan Awards, 19 na parangal ang nakuha ng GMA Network, kabilang ang Best News Anchor para kay 24 Oras Anchor Emil Sumangil. Iginawa din ang Gandingan ng Edukasyon kay Kim Atienza at ang Gandingan ng Kabataan Award kay Game Changer host Martin Javier. Panibagong panalo rin ang nakuha ng How to Spot Deepfake ng 24 Oras na itinanghal na Most Development-Oriented Feature Story. Ito yung mimistulang kalasag na gagamitin ko para hindi ako tablan ng ginagawang pagbanat sa atin. Mga alagad ng tunay na media na kumahanap ng tunay na istoryang dapat malaman ng mga kababayan nating Pilipino. Most Development-Oriented Gender Transformative Program naman ang State of the Nation. Best Field Reporter si Joseph Morong at Best TV Program Host si Balitang Hali Anchor Rafi Tima. Kinilala rin ang ilang public affairs show and personalities, gaya ni Jessica Soho na pinarangalan ng Gandingan ng Kalikasan. Most Development-Oriented Environment Program din ang Kapuso Mo, Jessica Soho, episode Nickel and Dime. Most Development-Oriented Documentary ang The Atom Aralio Specials Mga Boses sa Hukay. Wagi rin ang investigative story ng Reporter's Notebook, Nasaan ang Pera, Pabahay. Pati ang The Howie Severino Podcast na Most Development-Oriented Educational Program. Most Development-Oriented Drama Program ang Pulang Araw. Most Development-Oriented TV Plug ang NCAA Siglo I Inspiring Legacies. Most Development-Oriented Musical Segment Program, Julie Stel ang Ating Tinig. Sa radyo, Best FM Radio Program host si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. At online, Most Development-Oriented Online Feature article ang Living the History Reenactment, Bobstel Tales of Filipinos Wartime Valor. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 Oras. Naglabas ng salobe na ang celebrity mom na si Jackie Forster kasabay ng pagkumpirma niyang hiwalay na ang kanyang anak na si Kobe Paras at si Kapuso star Kylene Alcantara. Makichika kay Aubrey Carampel. Usap-usapan na nitong mga nakaraang linggo ang umano'y paghihiwalay ni Kapuso star Kylene Alcantara at kasintahang si Kobe Paras. Napansin kasi ng netizens na nag-unfollow ang magkasintahan sa isa't isa sa social media. Ngayon, kinumpirma ito ng ina ni Kobe na si Jackie Forster sa halos 15-minute video na in-upload ng celebrity mom. Sabi ni Jackie, nagsimula ang lamat sa relasyon ni Kobe at Kylene noong magtungo ang dalawa sa Amerika nitong January, kung saan may mga lumabas daw na red flag. Dagdag ni Jackie, tila na-off din umano ang anak na si Kobe sa ilang pagkikita sa mga magulang ni Kylene. Matatanda ang ipinakilala ng dalawang young celebrities ang isa't isa sa kanilang mga magulang. Sabi ni Jackie, mas gusto sana nilang manahimik, pero mas dumami umano ang pambabash at mga akusasyon, pero mas nakababahala umano ang nangyaring stalking. Tinawag din ni Jackie na unforgivable ang mga umano'y nasabi at nagawa ng magulang ni Kylene kay Kobe. Kinwestiyon din niya ang pagiging tahimik ng kampo ni Kylene kaya nagmumukhang cheater umano si Kobe. May posts din umano ang mga magulang ni Kylene, kaya mas lalo pang tumindi ang pambabash sa kanyang pamilya. Tanong ni Jackie, bakit daw kailangang maging violente umano si Kylene kung saan nakaranas umano ang anak ng physical assault. Kasalukuyang kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Kylene Alcantara laban sa mga akusasyon. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, updated the showbiz happenings. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat, Iya. Taos-puso po, ma'am, ang aking pasasalamat sa lahat ng buo-buo po ng Gandingan Awards sa pagkilala sa akin, ang inyong lingkod bilang Best News Anchor. Gayun din po sa iba pa nating mga kapuso. Thank you very much. Congrats. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil.
Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.